Welcome to K-Catalog. Number 36, mahaba po yung article natin. So please bear with me if medyo mahaba po yung explanation. Again, yung instruction dito is hanapin kung ano yung kapareho ang sinasabi base sa ating babasahin. Take note na nilagay ko na yung mga English term para sa mga salita na sa tingin ko ay mahirap. So hindi siya pang beginner. Ang gamit na mga salita dito is more on intermediate to advanced level. Okay? So, and kapag magla-line po ako, patalon-talon po yung ating paglilinya para po mas makita nyo kung saan ko na kinukuha yung aking ine-explain. So, I hope masundan nyo po. Basahin ko siya. 지난해 우리 국민 1,000만 명 이상이 제주도를 찾을 정도로 요즘 제주도는 국민적인 관광지로 거듭나고 있습니다. Sabi, nowadays, yung Jeju Island daw po ay being reborn as national tourist destination. Bakit kaya? Last year, more than 10 million Korean locals visited Jeju Island. Ayan, okay? So, mahigit 10 milyon pong katao ang dumayo sa Jeju. Kaya naman, siya ay tinawag na National Tourist Destination. dinarayo eh. Next, 제주도 관광 열풍이 지속되면서 제주도에서 생활하며 보고, 듣고, 느낀 점을 에세이 형식으로 쓴 글이나 화보 등도 큰 인기를 끌며 연이어 나오고 있습니다. So, ano pong sabi dyan? As the Jeju Island tourism craze continues, habang patuloy yung kanyang pag-trend, kumbaga, so, tuloy-tuloy din daw po yung paglabas or pag-release ng mga articles and pictures in a form of essay, kung saan it gains good popularity or great popularity. So, yun po ibig sabihin ng 큰 인기, very popular or great popularity ang nagigain nung mga essay na yon. Ano yung nakapaloob sa essay na yon? Again, article and pictures. About saan? About sa what they saw, what they heard, and what they felt while living in the island. Dun sa Jeju Island, no? Kung ano yung nakita, narinig, naramdaman habang sila ay nakatira sa Jeju. Yun yung nakapaloob sa essay. Next. 그리고 여행뿐 아니라 제주도로 이사하려는 사람들을 위해 부동산 정보가 담긴 안에서도 점차 다양해지고 있습니다. Okay, so dito muna tayo sa 다양해지고 있습니다. From the word 다양하다 means diverse or various. Ibig sabihin, iba't ibang klase, no? So, yung 다양해지고 있습니다 means diversifying or binibigyan nila ng iba't ibang klase na ano. Okay? 부동산 정보. So, real estate information. Para saan? 이사하려는 사람들을 위해. So, ang sabi po dito sa last sentence natin, so, hindi lang for travel, 여행뿐 아니라, so, para dun sa mga tao na gustong lumipat para manirahan sa Jeju Island, ay ginagawan daw nila ng iba't ibang klaseng paraan kung saan nilalagyan nila ng real estate information, no? Include nila sa guidebook. Okay? Para may idea yung mga gustong bumili ng bahay at lupa doon. Okay? So, yan po yung ating article. Sige, tingnan natin yung number 1. Again, ang hinahanap natin is yung kapareho ang sinasabi. Number 1, 제주도에서 사진을 찍는 사람들이 많다. Sabi, sa Jeju daw, marami ang nagtitake ng pictures. Maraming tao ang nagtitake ng pictures. Tama po ba? Pwede nating isipin na tama, but take note, hindi po siya nabanggit sa article. Wala pong nabanggit. May sinabi na may mga pictures na nakapaloob dun sa essay na lumalabas or nare-release, pero walang nabanggit na maraming nagtitake ng picture. So, not sure sa number 1. Number 2. 제주도 관광객이 수가 점차 감소하고 있다. So, sabi, 관광객, ito po ay tourist, mga turista.
Su. Su means number. So, yung number daw po ng turista sa Jeju ay 점차, ayan, nandito po yan, no? Gradually. So, paunti-unting 감소하고 있다. Pag sinabi mong 감소하다, ibig sabihin, bumababa. Okay? Diminishing. Okay? Bumababa po ba ang number ng tourist sa Jeju? Kabaligtaran, no? Sabi nga, tumataas 10 million, more than 10 million yung nagpunta last year. So, this one, mali po siya. Number 3, 제주도로 이사하려는 사람들을 위한 부동산 안에서도 다양하다. So, sabi, para daw dun sa mga tao, okay? For the people who want to go to Jeju and live there. Para sa mga gustong lumipat sa Jeju Island, ayan, iba't ibang klase daw ng real estate information sa kanilang guidebook. So, same po yung sinabi dyan dito sa last sentence. Ito po siya, no? ayan, 제주도로 이사하려는 사람들을 위해 부동산 정보가 담긴 안에서도 점차 다양해지고 있습니다. So, ito po yan. Number 3. So, correct. Number 4. 제주도 관광 열풍으로 제주도 생활을 담은 소설이 인기를 얻고 있다. So, sabi, yung tourism craze daw po sa Jeju Island ay about sa sosol. Pag sinabi mong sosol, ito po ay novel or story, no? Okay? About sa paninirahan. Novel about sa paninirahan sa Jeju Island. Yun daw po yung nagigain ng popularity. So, tama naman po na nagigain ng popularity but hindi sinabing in a form of novel. Okay? Hindi po sosol. Ang sabi po is form of essay. Ayan. So, ito siya, no? essay 형식으로 쓴. Okay? So, hindi po sosol but essay. So, mali po yung number 4. That's why, ang sagot po natin is number 3. Question, 아래 글이 중심 내용으로 알맞은 것은? So, tinatanong po tayo nung tamang main idea. Okay? So, 중심, main, 내용, idea, or content. So, tingnan po natin yung ating article. 과학기술이 발달하면서 현대인의 생활은 많이 편리해졌지만 잘못된 생활 습관으로 생활 습관병이 발생하기도 한다. So, ano pong sabi dyan? Yung modern life has become much more convenient with the development of science and technology. But lifestyle diseases can also occur. Bakit? Due to unhealthy lifestyle habit. Dahil convenient na yung buhay, hindi na tayo masyadong nagkikikilos, okay, lahat naka-automatic na, kaya nagkakaroon ng unhealthy lifestyle. And dahil doon, nagkakaroon ng lifestyle diseases. Next, 대표적인 예로 당뇨병이 있는데 이는 잘못된 음식 습관으로 생기는 질병이다. Sabi, yung typical example daw ng lifestyle disease is yung diabetes. Okay? And itong sakit daw na ito ay, this disease is caused by unhealthy eating habits. Yan. Okay, next. 빵, 국수, 초콜릿 등에 포함된 탄수화물을 지나치게 많이 섭취하거나 오랜 시간 앉아서 근무하여 운동 부족 상태가 지속되면 당뇨병에 걸릴 확률이 높아진다. So, ang sabi po, so, yung mga pagkain daw na nagko-contain ng carbohydrates katulad ng bread, rice noodle, and chocolate, kapag ito po ay excessively consumed or marami yung intake mo nito, no? And another one is yung pag-upo for a long period of hours habang nagtatrabaho while working, no? And another one is undong bujok, so lack of exercise. Okay, so kapag itong state daw na ganito, yung ganitong lifestyle mo ay patuloy, then you're at high risk, okay?
high risk for diabetes. Yan po yung sabi nung 당뇨병에 걸릴 확률이 높아진다. Next, 따라서 건강한 삶을 위해서라도 탄수화물 섭취를 줄이고 근무 중 틈틈이 규칙적인 운동을 실시하는 생활 습관 개선이 필요하다. Okay, so sabi, therefore, for a healthy lifestyle or for a healthy life, you have to reduce yung intake ng carbohydrates. And while working, from time to time or every now and then, you have to do regular exercise. Kumbaga, wag lang laging nakaupo. You have to move, no, from time to time. And you have to enforce or must practice yung iyong healthy lifestyle. 생활 습관, you have to improve daw po. Okay, there's a need for improvement. Okay, so paano nga ulit yung sinadjust na gagawin? Bawasan yung intake ng carbohydrates and gumalaw-galaw, no? Kahit na nasa trabaho, huwag kakalimutang pagalawin yung iyong katawan. Huwag laging nakaupo. Okay, sige, tingnan natin. Ang hinahanap is yung main idea. So, number 1, 생활 습관 병은 과학 기술이 발달하면서 생긴 병이다. So, ang sabi dyan, yung mga lifestyle diseases daw ay caused by the development of science and technology. So, hindi naman direct na yung development ng science and technology yung may gawa, 'di ba? Kumbaga, naging factor lang siya kasi nga masyado nang naging convenient yung buhay to the point na hindi na naggagagalaw, nagkikikilos yung mga tao. Okay? So, kapag ito yung sinagot mo, medyo hindi complete yung idea, no? Parang nawalan ng saysay yung ibang in-explain dito. And then number 2, 당뇨병이 생기면 규칙적인 운동을 해야 고칠 수 있다. So kapag ikaw daw ay nagkaroon ng diabetes, you have to do regular exercise para ma-fix daw or masolusyonan yung iyong diabetes. 'Di ba once nagkaroon ka ng diabetes, hindi mo na siya, kumbaga hindi siya mawawala, you have to maintain na lang, 'di ba? Okay, so pag sinabing fix, mali po yung pagkakasabi sa statement na to and hindi naman nabanggit yung ganong idea dito sa ating content. Number 3, 빵국수 초콜릿은 탄수화물이 많으므로 먹지 말아야 한다. So sabi, wag daw kumain ng food na maraming contain na carbohydrates katulad ng bread, rice noodles, and chocolate. Ito nabanggit siya. Kaya lang, kulang na naman yung idea, no? So parang hindi siya complete. Parang nag-focus lang siya dun sa bawal kainin yung mga pagkain na mataas sa carbohydrates. Number 4, 탄수화물 섭취를 줄이고 규칙적인 운동 등으로 생활 습관을 개선해야 한다. So dito, ang conclusion is there's a need, no, to improve yung iyong lifestyle habit sa pamamagitan ng pagbabawas ng carbohydrates and pagkakaroon ng regular na exercise. So dito sa 4 na to, yung number 4 po ang pinaka-fit na sagot. Yan po yung pinaka-complete yung idea based dito sa kahaba-habang binasa natin. Okay po? So, dahil yung binasa natin is parang kung summarize natin, yung science and technology, science and technology is develop siya. So, positive. And then, dahil doon, yung ating modern life ay naging convenient. Okay, so much more convenient nga compared to before. At dahil dyan, nagkakaroon tayo ng unhealthy lifestyle habit. And at the same time, unhealthy eating habit. Hindi na tayo masyadong naggagalaw and yung mga pagkain na tinitake natin is katulad nga ng mga nabanggit, no, matatamis, mataas sa carbohydrates. Kaya naman, nagkakaroon ng
lifestyle diseases. And isa sa mga lifestyle diseases na ito na nabanggit is yung diabetes. And nagbigay ng solution, no? So, ang isa sa mga solution is yung to reduce yung intake ng carbohydrates and to do regular exercise. Ayan. So, ito yung pinaka-content ng ating binasa. And yung number 4, yung pinaka-fit na main idea kumpara sa tatlong natira, no? Yung 1, 2, and 3. So, I hope nakatulong yung ating explanation para dito sa napakahabang article na to. Number 38, 아래 글의 제목으로 알맞은 것은? So, ano daw po yung correct title para sa article or passage na babasahin natin? Again, may mga English term na po sa mga mahihirap na salita. Basahin ko per sentence and explain. 최근 청년 실업률이 증가하면서 취업하기가 많이 힘들어졌다. 사be, 최근, recently, yung unemployment rate daw po sa mga kabataan ay tumataas, 증가하면서 increasing. That's why or therefore, yung pagkakaroon daw po ng trabaho ay mas nagiging mahirap. 그러나 막상 직장에 들어가도 그만두고 싶은 마음이 여러 번 생기기도 한다. Sabi, however, maksang 직장에 들어가도 kahit daw na ikaw ay nakapasok na sa trabaho, ibig sabihin, employed ka na, no? 그만두고 싶은 마음이. So, ano pong ibig sabihin yan? Yung iyong heart to resign. Okay? So, 여러 번, so few or minsan pa nga plenty. Okay, so plenty of times na magkakaroon daw ng ganitong heart, yung gusto mong mag-resign kahit na nakapasok ka na sa trabaho, no? So natural lang po yun sa iba't ibang reason. Next, 직장은 우리가 간절히 원하는 것이지만 가장 스트레스를 많이 받는 것이기도 한다. So ano pong sabi dyan? Yung workplace daw, 직장, ito daw yung pinaka-desperate na lugar na gusto natin. Diba? Pag wala tayong trabaho, yung goal natin makakuha or makapasok sa isang company. And then, at the same time, ito din daw po ang same na lugar kung saan tayo ay pinaka-stress. 가장 스트레스를 많이 받는 곳. Again, 곳, lugar, no? So, yung 이기도한다, ibig sabihin yan, same place kung saan tayo ay pinaka-stress. Next, 그렇다면 직장에서 스트레스를 덜 받고 직장 생활을 잘 하려면 어떻게 해야 할까? So if that's the case, paano daw ang dapat na gawin? 어떻게 해야 할까? Kung gusto mong maging okay ka sa trabaho at less stress. Okay? So yung 직장 생활, yung work life mo para maging okay and maging less stress ka sa iyong trabaho, paano ang dapat gawin? Sabi, 직장 생활을 잘하기 위해서는 출근 시간에 늦지 않도록 자기 관리를 잘하는 것이 중요하다. So dito muna tayo sa 중요하다. Important. So it is important daw for you to manage your time. Okay? So you have to manage well your time. Kung saan hindi ka malilate sa iyong oras ng pagpasok. So 위해서, in order. So that's for you to be okay sa iyong work life. Ayan. So, in order for you to be good or to do well in your work life, ayan, first, it is important to know that you have to manage your time. Okay? Especially when you're going to work. So, you don't have to be late. Kailangan na manage mo yan ng maayos. 또한 근무 시간에는 자신의 업무에 충실해야 하며 맡은 일에 책임감을 가지고 행동해야 한다. 또한, also, ano pa daw? Ito pa. 근무 시간에는, so sa oras daw ng trabaho, 자신의 업무, so dun sa lugar kung saan ka nag-work, sa company mo yan. Okay? 충실해야 하며, so you have to be loyal, no? And at the same time, kung ano yung mga work na
atas sa'yo, you have to be responsible for it. Yun po yung sinasabi dyan. 직장 동료들과 인간관계를 잘 유지하며 즐겁게 직장 생활을 하는 것도 중요하다. So, sabi dito sa last part, you have to maintain yung iyong relationship with your 직장 동료, co-workers or colleagues. And at the same time, 즐겁게 직장 생활을 하는 것도 중요하다. Importante din daw po na ini-enjoy mo or you're having fun doon sa iyong company or sa trabaho. 직장 생활, yung work life mo, you have to enjoy it. Kaya 'di ba sa ating mga trabaho, may mga team building o kaya may mga programs na ginaganap kung paminsan. So, kailangan wag nating palampasin 'yon para hindi tayo ma-burnout sa trabaho. Okay? Again, yung pinapahanap po sa atin dito is yung correct title para sa nabasa nating passage. Number 1, 직장 생활의 중요성. Pag sinabing 중요성, ibig sabihin po niyan, importance. Okay, so yung number 1, importance of work life. Okay, so yan po ba yung title para sa ating passage? Number 2, 직장 생활을 잘하는 비법. Pag sinabing 비법, 비밀 방법. So, pwede natin isiping secret to. Or, pwede ding key to saan. So, key to doing well at work. Ayan. So, 잘하는 well. And then, again, 생활, 직장 생활, work life. So, ibig sabihin, paraan. Okay? Or mga secrets para ikaw ay maging okay sa iyong trabaho or buhay trabaho. Number 3, 좋은 직장에 들어가는 비법. So, again, no, 비법. Secret to or key to, saan naman? Having a good employment. So, 직장 들어가다. Ibig sabihin nun, to be employed. Okay? Para ikaw ay magkaroon daw ng magandang trabaho. Ano yung mga secret? Number 4, 직장 동료들과 인간관계를 잘하는 방법. 방법, ibig sabihin, mga paraan or ways. Okay? Ano daw yung mga ways for you to have a good intrapersonal or relationship with co-workers. Ayan. So, co-workers and then inganggwangge, yung inyong relationship with one another. So, based po sa nabasa natin, yung pinaka mag-fit na title is yung number 2. So, bakit ito? Take note, no? Yung mga sinabi dito, yung mga important points para ikaw ay maging okay sa iyong trabaho. So, kailangan hindi ka nalilate sa work, okay yung iyong relationship with your co-workers, and you have to enjoy yung oras mo sa trabaho. Yun po yung mga important points na binanggit. Kaya, number 2 yung sagot natin. Number 39, ang instruction po is, 다음 괄호에 들어갈 알맞은 것은, so ano daw po yung tamang sagot sa parenthesis. Sabi ni Ga, 한국에 경주에 가보셨어요? Have you been to Gyeongju in Korea? Nakapunta ka na ba sa Gyeongju sa Korea? Sagot ng kausap, 그럼요. 경주에 있는 도 가봤죠. So, sabi niya, yung do dyan means also. Sa Tagalog ay din. Okay, nakapunta na din. Doon daw sa isang lugar pa na sasabihin niya na nasa Gyeongju din. Okay, so 그럼요, of course. Yan. So, tingnan natin yung mga options. Number 1, bulguksa. Ito po ay temple. Pangalan po yan ng temple. Halasan, pangalan ng bundok, mountain. Gyeongbokgung, pangalan ng palasyo or palace. Hanok Maul, ito po yung Hanok Village, pangalan po ng traditional village. Okay, sa Korea. So, ang question is, saan mo makikita tong mga to? So, si Hanok Maul, meron po siya sa Seoul, and meron din sa Jeonju. Yung Gyeongbokgung Palace, nasa Seoul po yan. Hallasan, nasa Jeju. And yung Bulguksa, ang nasa Gyeongju. So, sagot po natin is number 1. 그럼요, 경주에 있는 불국사도 가봤죠. Oo naman, nakapunta na din ako sa mga temples na nasa Gyeongju. Yun po yung sagot niya. Next, number 40. So, same po ng instruction, no? Yung tamang sagot daw para sa ating parenthesis. 한국에서는 사람을 만날 때 라고 인사합니다. So, kapag sa Korea daw is makikipagkita ka, kapag ikaw ay makikipagkita sa isang tao, ano daw ang iyong sinasabi kapag gigreet ka sa kanila?
So, mianhamnida, sorry. Annyeonghaseyo, hello, or kumusta sa Tagalog. So, sa Korea, ang ibig sabihin talaga niyan is, are you at peace? Yan. Okay? Pero ito yung ginagamit nila kapag ikaw ay mag-greet. So, number 2 na yung sagot natin, no? At least may idea na kayo. Ano ba talaga ibig sabihin ng annyeonghaseyo? Are you at peace? Yun yung question na yan. Okay? And then, 고맙습니다. Thank you. 잘 먹겠습니다. Ito naman po ay I'll eat well. Pwede po yan. I'll eat well. Or pwede din pong thanks for the food. Or pwede din pong I will enjoy the food or meal. Yan. So, ito po yung sinasabi mo kapag ikaw ay kakain na dito sa Korea. So, bago ka kumain, you will say, 잘 먹겠습니다. Pero yung question is, kapag makikipagkita daw, no? So, annyeonghaseyo, number 2. Thanks for watching.